Pwedeng pang waswas na pang waswas to, no? Waswas ng waswas. Mas malakas na makina ang nilagay dito kasi 494 to versus 471 doon sa nauna na DS nila or DSX. Susunod habang buhay. Medyo malakas. Yan. Okay. Yan. Let's go, let's go. Painitin natin konti. Side mirror check. Yan. Tapos hangin check. Yan. Rear sabi malambot. 2.0 malambot. Ilaw. Side mirrors. Let's go. So what's up guys? What's up mga kaaro? Ito na naman tayo. Welcome back sa ating channel. Parang lagi makulimlim. 10:45, 46 in the morning. Lagi makulimlim. Ito na sa harap natin. Kimco. Ano? Yamaha X-Max pala. X-Max. Right. So guys at mga kaaro, isang madalas nating na tatanggap na tanong dito ay kung mabigat ba, kasi bulky eh. So syempre pagka malaki, ang kadalasang connotation ay mabigat, diba? Malaki. Kayo na magsabi sa akin after or dito sa vlog natin na to. Tell me if ano sa tingin nyo dito sa motor na to. Okay, kasi dadalhin natin siya or i-ride natin siya on EDSA, which is I guess a challenging road for motorcycles na pareho na to, diba? So yan, ano natin, iti-test natin. Okay, or papakita ko, although na-testing ko na, so I already have a conclusion. I'll just lay it in your hands, yung decision or impression, diba? Kayo na lang magsabi. So kasalukuyan na sa Malabon pa rin tayo guys at mga kaaro. Pero alam nyo, maraming mga nag-comment na ganyan na or nagtanong, I would say, na ganyan, that ended up buying it already. Marami na may-ari ng ganito so far eh. Dahil sa bagong batch nila, kasi yung first batch was 12 o naubos yun nung ginawa natin ng video nakaraan. After nun, syempre sumunod yung second batch, ubos na rin, sorry, madami na rin na benta. The start ng January kasi or last January kasi nagbenta na noon and madami nang bumili. Okay, marami nang bumili sa Caloocan at sa branch nila sa Tarlac. Uy, putik na yan. Nagulat siya, no? Nagulat din ako. Sino mali doon? Well, may mali rin ako syempre. Overtake eh. Pero and as I said before, I'm not a perfect rider. Hindi ko sasabihin napakagaling ko or napakaingat ko sobra. Hindi tayo po pwedeng ma-aksidente. Kaya doble ingat lalo. Okay. Si kuya nga lang, pagka hindi ako noon, hindi ko siya nakita, tapos wala siyang helmet. Naku, delikado. Kaiba talaga pagka may safety gear guys at mga kaaro. Always be on the safe side. So nakikita nyo naman, may pagka-challenging na itong pinagdadaanan natin. Pinagdadaanan talaga yan. Okay. But mas challenging when we get to the Cubao area.
or EDSA mismo. Nga pala, pareho na nabanggit ko doon sa nakarang vlog ko, sasali natin to. Ito si Cinco, tawag ko sa kanya si Cinco. Step 5, the joke lang. Sasali natin siya for the Boss Ironman Challenge of 2024 Luzon leg. Well, obviously tapos na yung Mindanao So tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tibay nito. Kaya ba niya ang straight na 1,200 within 24 hours? We'll see. Alam niyo, pagka gantong mga endurance rides na to, mahalaga na natatry yung mga gantong bagong motor para kung meron man sila mga kailangang i-improve, if there's any room for improvement, lalabas yan. I hope wala naman tayo maging aberya, of course, pero siguro silipin natin siya once matapos itong Ironman challenge na to. Let's see kung may mga napagpag na tornilyo. Of course, ipe-prepare kasi natin siya. Pangit naman yung hindi ko sinasabing as is siya okay. Ipe-prepare ko lang siya. What I'm trying to say is, halimbawa sa makina, hindi, alam mo yun, hindi bumigay. Babae hindi ba si to? Alright. Hi, traffic. Traffic ngayon nakita niya na kung kumusta siya sa EDSA. Ito na yung laban natin. Nagkumpisa na. Okay. Itong traffic yun dito. Monumento pa lang Hindi naman ako nata-traffic ng ganito dito dati May Starbucks pala rito. Ang bigat pala nito ay or ang weight nito ay 190 kilograms. Pareho lang sila ng 500R. Yung 500R ko dati, gantong-ganto ang weight niya. So bulky lang. I think kaya ganto nasing bigat nun or sing weight nun ay dahil sa kahit na bulky ito kasi kung titignan mo talaga ang laking bagay malaking difference yung chassis nito or chassis ay in-enhance. Okay, ang gamit na chassis niya ay hindi pareho doon, kaya naman magaan tapos pinatibay daw yata ito kaya lalo mas maganda. Kahit na malaki siya, maalala ko yung 500R ko, ganun din siya, yung manibela, magaan lang. Maybe it's a little factor of psychological aspect, yung feeling na mabigat siya kasi obviously bulky ang bulkier, mas malaki, it's bigger, and it's really significant na mas malaki to kung ikukumpara siya doon. So naturally ang utak natin i-register niya as mas mabigat kahit na pareho lang sila ng bigat. Well, kita nyo naman, napakagaan. Tapos ang balanse ng motor, kaya madaling dalhin. Obviously sa ganito, yes, hindi ka ma-challenge dire-diretso lang. Pero pag traffic, yun yung gusto ko ipakita sa inyo, guys. Pag traffic, chill. Pwedeng pang waswas to, no? Waswas ng waswas. Naging uso tuloy yung waswas no? Pero totoo, ito nyo, mas malakas na makina ang nilagay dito kasi 494 to versus 471 doon sa nauna.
na DS nila or DSX. Lighter to kesa dun sa DSX, kaya mas masarap dalhin to. Okay. Tapos ayun, slipper clutch, so okay din lalo. Suspension okay na okay lang eh. Yung laro niya saktong sakto lang na hindi yung masyadong ramdam yung mga bumps and humps ba? Yan. Minsan medyo malikot yung camera ko, no, kasi panaylingon ko. Hindi ako komportable minsan kasi guys at mga kaaraw na basta-basta, or hindi sabihin na lang natin hindi ako nagre-rely sa side mirror lang. Kasi kung minsan syempre may daya or may mga blind spots, importanteng talaga nakikita ko lahat. Okay, side mirror, kung minsan with my peripheral vision ay kita ko naman dyan. Kaya lumilingon ako ng bahagya paminsan-minsan pagka safe. Okay. Quezon City, SM North or slash Trinoma area. Ayan. Quezon Ave. Baka magtaka kayo bakit sa mga dinadaanan natin binabangkit ko pangalan ng lugar. That is to show you, lalo dun sa mga hindi taga Manila, ito yung location na ganon, so on so forth, para naman nakikilala nyo ang Manila, especially if you're not from here. Kasi may mga subscribers tayong nakatira sa iba't ibang parte ng Pilipinas, di ba? Para makilala nyo rin ang Maynila. Kaya sa Ironman talagang itatry ko na i-mention yung mga places, lalo siguro pagka-araw, kasi gusto ko rin maalala kung nasaan na tayo by those
times na nasa endurance challenge tayo. Medyo kinakabahan ako. Nararamdaman ko na yung konting kaba kasi mga 2 weeks ago hindi ko pa nararamdaman yan ngayon since malapit-lapit na, doon mo pala mararamdaman ng konti, although lagi naman ganyan may mga feeling na ganyan. Traffic alright. Cubao, ayan, pa Cubao na tayo pala. Ito itsura ng Cubao ito mga terminals. Dati pagka tayo umuwi ng probinsya, madalas tayo nakabus guys sa mga kaaro. Ano pa yun? Ordinary. At sa ordinary madalas ako antukin, although hindi ako makatulog, pero antok lang. Tapos recently nung netry kong magbus, nahihilo na ako. I don't know why. Masyado na yatang nasanay yung katawan ko sa pagdadrive at pagra-ride, na pag wala sa akin ng manibela parang iba yung pakiramdam ko. So anyway, papunta ako ng office guys sa mga kaaro so I guess nakita nyo naman kung paano natin siya dalhin. How is it so far? Yan lang ang gusto kong i-share. Mabigat ba? Yes, little, 190 kilograms. Pretty decent amount of weight for this type of bike. Actually magaan siya kung tutuusin for this bike in a way it's good. Ang worry mo lang sa mga ganito siguro pagka syempre big bike, expressway, yung sinasway ka ng sinasayaw ka ng ng hangin, which I don't really feel dito so far, and okay yun, that's a good thing. Nauna mabigat siya para sa akin, pero ngayon kita nyo naman kaya ko na isayaw siya so sana yan, kailangan mo lang siyang kilalanin sa una muna hanggang sa makilala mo na siya. Pero so far so good, yan masasabi ko. Medyo mabigat lang siya dahil mataas, so obviously yung weight nasa bandang taas na pagka kinary mo sa baba mabigat, but so far okay siya actually. Alright, well anyway, that is I think that's it. Kung nag-worry kayo, eto ganito ganyan, baka hindi ko kaya ang weight, well, hindi naman ako super maskulado. I got a little bit of muscle sa katawan ko, pero malakas pa ako, di ba? Malakas naman ako. Pero dahil sa unahin natin yung mga tatawid. Anyway, so yun, ganun siya kagaan guys sa mga kaaro. Ganun lang siya kagaan. Alright, bomba. Tahimik lang motor ko, bomba. Ayan, bigayan. Bigayan tayo. Teka lang muna, saan nagkamali? Alright, yan muna sa ngayon guys sa mga kaaro. Thank you so much for watching. I hope nakatulong yung video natin. If you're contemplating on buying this bike, mas maganda ma-try nyo mismo to test it out yourself. Anyway, meron silang
test unit sa kanilang mga showroom. So puntahan nyo guys sa mga kaaraw. Sayang naman. I mean, it's better if you can try it yourself and judge kung kumusta ba. So ayun, that's it muna guys sa mga kaaraw. Thank you so much for watching. Ako'y magtatrabaho muna. Ride safe and drive safe. Okay, alright, bye for now.